Hello, welcome to Water Sign Philippines. Ayan, so reading to for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces, take only what resonates. Para sa gusto ng personal reading, Jane Tarot Reader, search mo lang siya sa Facebook. Or pwede mo puntahan sa TikTok, hanapin mo yung aking TikTok shop. Ito nga pala yun, Unipree. Ayan, so anyway, let's start your reading Water Sign. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Water Sign. Check mo na lang yung yung iyong natal chart ha. So, wait lang. Yan. Water sign, mga message sa'yo. This is regarding sa iyong love. Main energy, water sign. Okay, your main energy, you do have here the Seven of Wands and the Empress. Okay. I do love yung energy mo ngayon na parang you're starting to love yourself, fixing yourself, lahat ng mga maybe regarding sa past, no? Mga past experiences mo, past situation mo, natutunan mo tanggapin, pahalagahan, mahalin, ito. And ngayon, unti-unti mo na lang inaayos yung sarili mo. And kung ano man yung mga hindi maayos sa'yo, na situation, maybe nandito yung focus mo, maaaring ito ay parte ng nakaraan mo na hindi mo akalain na or maybe parte ng buhay mo ngayon na pwedeng maaaring in the past hindi mo masyadong pinahalagahan, ngayon pinahalagahan mo na. Some of you regarding hidden talent or hidden knowledge na meron ka, unti-unti mo itong inilalabas or unti-unti mong binibigyan ng pahalaga. Yeah. Bottom of the deck, you do have here the Knight of Swords. I feel like a lot of people ngayon, lalo na with the Knight of Swords, ang napapansin na ginagawa mong improvement sa sarili mo. And with the world, maybe you're trying to show the other side of you. Diba? And pwedeng dati hindi mo pinapakita or itinatago mo yon. But now, you are allowing the world to see. Na maybe yung friends mo, wala na akong pakialam kung i-judge nyo ako or what. Basta this is what I want. This is what I like. This is who I am. Diba? And anyway, yung iba pwede may kinalaman yun sa talents, whatever. Sino to person na nakakonect mo pagdating sa love? Kunin natin yung main energy niya. Page of Wands. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Bottom of the deck is the World. So, could be someone who is younger than you. Kung hindi man siya mas bata sa'yo, maybe this is a person na medyo mas open siya sa regarding sa mga plano niya. So, pwedeng nagkakaroon ng communication, connection sa inyo regarding dito sa taong to, kung ano yung mga plano niyo sa buhay, etc. The World is here at the bottom of the deck, so could be a person na malayo sa'yo, and yeah, nakakita tayo ng plano mula dito sa taong to na may kinalaman sa'yo, but I don't know kung pagdating sa part na yon nagiging open siya, kung ano yung plano niya regarding sa'yo. Maybe ang open lang siya kasi sa'yo is yung plano niya sa sarili niya. And then, hindi niya nababanggit kung ano, or maybe regarding sa pera niya. Yan. Pero mayroon siyang plano pagdating sa'yo na pwedeng hindi niya pa binabanggit or sinasabi ito. So, anyway, tell me more. Ano yung mga messages dito, emotions, or mga nasa isip ninyo sa isa't isa? For water sign, please. Seven of Cups and the Moon. This is your energy. I see you do have a lot of choices. Pagdating sa love, pwedeng ganun din. May choices ka din. But with the Moon, you are following your intuition. Diba? Parang regardless kung maayos yung mga choices na nasa harapan mo ngayon,
Basta ang susundin mo at higit na masusunod sa'yo ay ang may kinalaman sa intuition mo, sa pakiramdam mo. About love, ito yung mas nasusunod sa, especially na naging open ka na pagdating sa ganitong bagay, tarot readings, mga angel numbers, and mga usaping spiritual. So, regarding dito sa bagay na ito, maybe you have learned to accept it. Kasi in the past, pwedeng ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Pero ngayon, hinahayaan mo na lang kung ano yung ibigay ng spirit guides mo, ng angel guides mo sa'yo, and ng universe. Kung ano yung, kung saan ka dinadala, or kung saan mas okay, nag-o-okay yung yung sitwasyon para sa'yo. Kumbaga, hinahayaan mo na lang sila mag-decide at pinakikiramdaman mong mabuti. Para sa person na ito, Four of Cups is here, Nine of Pentacles, gusto ko i-clarify yung Four of Cups. What's with the Four of Cups? The Wheel of Fortune. Bottom of the deck is the Death card and the Strength card. I feel like itong person na ito, mas interesado siya sa'yo kaysa sa kung ano man yung mga offer or kung sino man itong lumalapit or meron sa kanyang harapan ngayon. Hindi siya interesado. Inaayos niya yung sarili niya para ma-present niya sa'yo ng maayos. And if ever there's other connection ngayon sa buhay niya, this person is acting lazy or parang tinatamad siyang makipag-connect sa iba. Parang mas okay na kasi siya sa partnership or okay na siya sa'yo. Okay na siya sa connection or sa relationship ninyo. Okay? Sa iba, this person wants someone who is mature and maaring nakikita niya yung iba na hindi kasing mature mag-isip katulad mo. Okay? So, umaalis na siya dun sa energy ng pagiging immature eh. So, like what I've told you, pwede mas bata siya sa'yo pero yung isip niya, mas gusto niya katulad or pumapantay sa'yo. Okay? So, anyway, what will happen in the future sa inyong dalawa? You do have your Five of Cups. What's with the Five of Cups? Queen of Wands. What's with the Queen of Wands and the Five of Cups? Ace of Pentacles. Queen of Swords. Nine of Swords. What's with the Queen of Swords and Nine of Swords? Eight of Pentacles. Bottom of the deck is the High Priestess. I feel like may mga pagkakagulo or stress or problema na maaaring mangyari sa'yo, but you will try to fix it. Parang wala naman akong choice, kailangan kong ayusin, parang ganun. Maybe it has something to do with your money, with the Ace of Pentacles. And kung ano man ito, itong problem na ito, stress na ito, nakikita natin na makakayanan mo to. Okay, for now, you're just not pressuring yourself, hindi mo pine-pressure ang sarili mo. But, time will come na pag tumayo ka na, pag tinry mo nang mag-focus dito, ayusin ito, maayos mo talaga to. Pero for now, maybe you're just resting, hindi mo pinapagod ang sarili mo. The person that you are dealing with, I feel like may mga problem din siyang pagdadaanan. May mga nakikita tayong tao na ika-cut off niya sa buhay niya.
And I feel like this person will focus sa kanyang career or sa money because it has something to do with bagay na isusugal niya sa'yo, or I feel like this person is taking the risk, pero ang kailangan niya, alam niya sa sarili niya na kailangan ko ng pera bago ako mag-take ng risk sa'yo. So, clarify this. What's with the 8 of Pentacles? Yeah, the devil is here. This is Capricorn energy. I feel like maraming nagbabawal or umaayaw sa connection na ito, or siya, ito na may mga kakoneksyon na, or may mga tao sa paligid niya na nagdidikta, nagsasabi, wag, mali, ganto, ganyan. Pero wala siyang pakialam. The 7 of Pentacles is trying his or her best na maayos ang kanyang usaping pinansyal. Kasi gusto niya ng future, or gusto niyang bumuo ng future with you. Now, with the 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, I feel like itong taong ito nagpupursige siya sa pagtatrabaho, sa paghanap ng pera para maging possible kung ano man yung mga iniisip niya. Okay? And may kinalaman yun sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Libra Philippines, Water Sign Philippines. I love you all, guys. Pa-comment na lang dyan sa baba, guys. Kahit po heart-heart, malaking bagay sa akin yan. Thank you po ulit. Maraming salamat and bye-bye.